Hello, kumusta po kayo? Anong ganap natin sa araw na ito? Isa sa mga, kumbaga, maraming naibabatong katanungan sa atin ay trabaho pa rin. So, ibig sabihin, marami talaga pa rin sa inyo ang naghahanap ng trabaho. May ilan nga sa inyo ang nagsasabi, Kuya Rod, parang 10 beses na ako nag-apply sa trabaho na yan pero hindi ako natatanggap. O kaya naman ay 100 resume na yung na bibigay ko pero wala pa rin, hindi pa rin ako natatanggap o hindi pa rin ako naka-receive ng mga job offer. Well, sa isang trabaho po kasi approximately ang sinasabi ng Canadian Immigration Visa, isang recruitment agency dito sa Canada, halos umabot ng 100 pataas ng mga foreign applicants o ng mga applications ang dumarating sa isang application o sa isang particular job sa loob ng isang buwan. Therefore, talaga yung competency o yung kompetensya doon sa particular na trabaho na yon ay malaki. So, ibig sabihin, talagang yung competition ninyo na mga nag-a-apply papunta dito sa Canada ay napakataas talaga. Remember na ang application halimbawa dito sa Saskatchewan alone ay mayroon lamang humigit kumulang 3,000 hanggang 5,000 job postings. Kada araw updated yan. Pero ang problema dito ay dinadagsa talaga ng napakaraming tao, ng napakaraming applicants. Kasama pa dito yung mga nandito na sa Canada. So ibig sabihin, kahit sa amang lugar dito sa Canada ay talagang napakalawak ng kompetensya. Ibig sabihin, marami kayo nag-a-apply sa isang partikular na trabaho lamang. Say for instance, cook sa isang partikular na restaurant. Ang nag-a-apply doon ay hindi lamang iisa. Therefore, marami talaga. Ano ang gusto kong ipahiwatig sa inyo dito? Na kailangan lang din talaga nating tiyagain at magpatuloy tayo sa tinatawag nating networking natin. When I say networking, yung pagkipag-connecta natin sa mga YouTubers, sa mga kakilala natin sa Facebook, mga kamag-anak natin. Katulad ng ginagawa nyo sa amin, makipag-connecta kayo sa pamagitan ng mga comment sections na yan, sa panonood nyo sa amin, malaking tulong yan para sa inyo and at the same time para din sa amin na makapagbigay at makapaghalungkat pa ng mas maraming trabaho na talaga namang nagre-research din kami para sa inyo. At hindi biro talaga yung mag-research ng trabaho na para sa inyo, no? Napakaraming trabaho, pero sabi ko nga, malaki yung kompetensya pagdating sa tinatawag nating application process. Kaya, ang vlog na ito ay para sa inyo. Para sa inyo talaga, ginawa ko sa inyo ito. Kumbaga, yung puso ko ay natutuwa, nagagalak na patuloy yung sinusuportahan yung ating channel. At siya nga pala, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na, i-hit ang like button, mag-comment down below, upang nang sa ganon ay mat-notify ko yung inyong o mabasa ko yung inyong mga comment, at least mapusuan ko man lamang at mabigyan ko kayo ng mga links kung saan pa kayo dapat pumunta. At syempre pa ay pwede nating i-share ang ating mga videos sa mga kaibigan natin, sa sarili natin, syempre, at sa mga kamag-anak natin, upang nang sa ganon na naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada, upang nang sa ganon ay malaman nila na may mga magagandang pamamaraan at madaling pamamaraan kung paano mapunta dito sa Canada. So balik tayo dun sa usapan natin, ano? So napakaraming trabaho, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung category skilled or yung tinatawag nating unskilled category C or D or C, whatever, sa NOC. Ibig sabihin, ito yung mga trabaho na kung saan karamihan ay pisikal na pangangatawan ang ginagamit at lakas talaga, sa lakas paggawa ang ginagamit upang nasa ganon ay maisakatuparan yung trabaho na yon. Sabi ng gobyerno ng Canada, yung sa mga nakaraang vlog natin, kung babalikan nyo yun, ay 1,000,000 yung kinakailangan nila hanggang 2022 at panibagong programa uli, siguro, malamang. Cross our finger, let's pray na ma-extend ito batay sa pangangailangan ng 1,000,000 ng mga trabahador na kailangan nila na mapunta dito sa Canada hanggang 2022. So, ibig sabihin, halos umabot ng 300,000 to 400,000 ang kailangan nila per year simula 2020 hanggang 2022. So, therefore, mahabang panahon pa yung gugugulin ninyo. Isang taon na lang sa susunod na taon. Kaya, magmadali. Tsagain lamang, huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din yung biyaya na para sa atin, ano? Okay, so ang pag-uusapan natin, sabi ko kanina, is the unskilled jobs in Canada. At masasabi natin na isa talaga ito sa mga easiest way on how to migrate to Canada
for these years to come. Sapagkat yung demand ng trabaho na ito ay napakataas talaga. So, ibig sabihin, bawat probinsya ay may kitinalaga na porsyento upang nang sa ganun ay makapaghikayat ng mga trabahador papunta dito sa Canada. At ibibigay ko sa inyo yung top 10 unskilled jobs here in Canada na tiyak naman na pagdating sa mga ganitong sektor ay kikita ka naman talaga. Halimbawa na lamang yung pagiging truck driver natin, yung pagiging cook natin sa mga restaurant and so on and so forth. Hindi ka naman malulugi pagdating mo dito kasi talagang susundin naman ng mga employer ninyo yung mga itinalaga na sahod na dapat para sa mga unskilled workers natin dito sa Canada. Ako ay napunta rito doon sa tinatawag natin supervisory position, pero ang trabaho ay pareho din naman. Yung cook ay nagkakasir din, yung cashier ay nagkukook din. So, halos parehan, sa papel lang nagkakaiba talaga. Kaya nga, kung tatanungin nyo, kailangan ba ng experience? Sa profiling kasi, ang sinasabi diyan ay no experience required. Pero, lagi nyo pa tinatanong sa akin, Sir, sabi dito walang experience. Opo, tama, walang experience. Pero, mas malaki kasi ang laban mo, mas mataas kasi ang kompetensya ng papel mo, ng resume mo, kapag ikaw ay mayroong work experience doon sa particular na trabaho. Halimbawa na lang, kung halimbawa ikaw ay cook, ang hinahanap nila ay cook. Pero kung ikaw ay cook na may posisyon, mas may tsansa ka. Yun ang ibig sabihin. At halimbawa pa, cook na may posisyon na 5 taon na o 10 taon na ang within 10 years sabihin natin yung work experience mo. So, ibig sabihin, pwede kang mapasok doon sa ganung industry na walang kahirap-hirap. Therefore, tsatsagain mo na lamang ngayon sa pagpapasa mo ng resume doon sa particular na industry na yun. Halimbawa naman, kung ikaw ay isang restaurateur o kaya naman ay isang grocery or kaya naman staff, kung tawagin natin, produce clerk o kaya naman mga clerk sa grocery store. Halimbawa, may position ka, supervisor position. Ang hinahanap lang dito ay clerk, deli clerk o kaya naman produce clerk. So, ibig sabihin may chance ka. So, ibig sabihin, nakadepende pa rin kasi sa tinatawag natin mga employers kung sino ang kukunin nila. Once na mas mataas kasi yung work experience mo, kahit sino naman po, di po ba? Kahit sinong employer ang tatanungin mo, ang kukuhanin talaga nila ay yung may work experience. For instance, kahapon lamang ay nakipag-usap ako sa aking direktor na tinatanong niya kung kukunin ko ba ito o hindi, kumukuha ng mga idea sa amin, then tinawag ako sa office at tinanong. Ito, sabi niya ay ganito, may experience within 10 years, meron siyang 7 years na experience, pero huminto lang siya dahil sa pandemic. Ito naman, meron siyang 5 years experience, pero dire-diretso siya hanggang sa ngayon tatrabaho siya. So, ang naging end ng story ay mas kinuha niya pa yung may 7 years experience kasi 7 years experience siya doon sa ganong industry, no? Sa ECS, Early Childhood Educator. So, therefore, tinitignan pa rin ng mga employer kung sino yung mas mataas o mas marami yung may karanasan, kumbaga. Pero, depende rin pa rin yan, sabi ko nga sa mga employer o kaya sa mga recruitment agency, kung mas maganda yung papel mo, ibig sabihin kung nang mas maganda, kahit na wala kang experience kung minsan, pero kung kumpleto ka ng detalye o kumpleto ka ng dokumento, o pwede rin maging puntos yun, So, depende pa rin talaga. Hindi, kaya kung papansin nyo, hindi ako direktang sumasagot sa 10 years experience ko, pwede po ba ako dyan? Bibigay ko sa yung link para malaman mo na pwedeng oo, pwedeng hindi. So, ganun po yung usapan natin doon. So, mamaya, babanggitin natin o isa-isahin natin yung mga top 10 unskilled jobs or occupations dito sa Canada. And later on, ay pupunta tayo sa job bank o kaya naman sa Indeed.com, either kung saan tayo mapunta. At hahanapin natin doon kung mayroon talagang mga job positions o mga job postings na naipublish ng mga job posting sites na ito. And the best way na makahanap ng trabaho ay, sa akin kong sinasabi sa inyo, pumunta kayo sa mga provincial websites or job posting sites ng bawat province. For instance, dito sa may Saskatchewan, meron tayong SAS Jobs. Dito sa may Alberta, meron tayong Alberta ALIS. Doon naman sa may Manitoba Work, parang ganon. So, pumunta kayo sa mga job posting sites sila at doon kayo direct lang mag-apply. O kaya naman, kung parang nahihirapan kayo doon,
hindi kayo masyadong techie, go to job bank upang nang sa ganon ay at least meron kayong wider perceptions kung ano yung job industries dito sa Canada. So ano pang hinihintay natin? Pasok tayo sa ating computer upang nang sa ganon ay maisa-isa natin yung mga top 10 unskilled job or work dito sa Canada. Let's go! So, we are here at canadianvisa.org, yung pinagkunan natin ng statement na ito. At tinignan ko sa mga iba't ibang references at kahit na sa mga job posting sites sa mga government or provinces dito sa Canada, they are posting the same top 10 unskilled jobs here in Canada. So, isa-isahin natin and later on ay punta tayo sa job bank upang nang sa ganon ay tignan natin kung talagang may job posting ng mga ganito, no? So, we have here the occupations and the average annual salary. Source nito ay nuvo.com. Ang nuvo.com ay parang indeed.com na kung saan job posting sites din ito, pero kumbaga mas malawak kasi ang coverage ng indeed.com. Therefore, hinalaw lang din ito sa tinatawag nating above mean average ng per rate ng bawat province dito sa Canada o kaya naman Canada as a whole. So therefore, po pwedeng masyadong mataas o kaya naman po pwedeng masyadong mababa yung annual salary in average annual salary kumbaga dito sa Canada, dito sa particular ng mga trabaho nito. So iisa-isahin natin ano. So occupation number 1 is your butchers, meat cutters, and fishmongers, retails, and wholesales. So, yung mga binabanggit natin dito, balik lang tayo is in NOC category level C or D. Ibig sabihin, unskilled profession. So, kung tatanungin nyo, kailangan ba ng English proficiency exam dyan? Usually, oo, kailangan pa rin. Kailangan ba ng proof of funds dyan? Balikan nyo yung video natin doon sa mga nakaraan kung kailangan ba ng proof of fund. Nandun sa video natin kung sino na kailangan ng proof of fund o hindi. Nandun din yan. So, balikan natin yung mga videos natin kung may mga tanong kayo. Ano? Okay. So, ang annual salary nito ay halos umabot daw ng 34,379. So, kung kukwentahin natin, ano lang natin para magkaroon lang kayo ng perception. Ano? Kung gusto nyo bang pumunta dito o hindi. So, sabihin natin 34,379. Ang palitan ng piso sa kasalukuyan ay $40 point something. So, umaabot ng 1,375,160 pesos ang kita ninyo sa buong isang taon. Siyempre, gross yan. Marami pa kayong ibabawas, marami pa kayong kumbaga mga kakaltasin. Depende pa rin sa rate ninyo. Mas bago, mas mababa ang rate. Depende, no? So, sample lang po ito. So, wag ninyong tignan yung ibig sabihin yung figure na ito. Baka masyado tayong malula. At hindi po ito yung kumbaga parang actual na, no? Marami pang bawas dyan, mga tax nyo and everything. So, number 2 is General Farm Workers, NOC 8431. Mayroon naman tayong $27,788. Nurse Aides, Orderlies, and Patient Service Associates, NOC 3413. Mayroon namang annual salary na $33,150,000. Sa may caregivers naman ay NOC 4411 and NOC 4412. Meron naman tayong 31,200 transport truck drivers, yung mga nagnanais o yung mga balak maging truck drivers dyan. So meron tayong NOC 7511. So meron tayong $48,785,000. So kung kukwentahin natin, tingnan nga natin. Paglaruan lang natin ito, no? $48,782,000 times ang palitan ng piso ngayon ay 40 pesos per dollar. So, 1,951,280. So, ganun kalaki
yung ano. Pero sabi ko nga, gross lang ito. Huwag tayong palulula. Almost 2 million. Wow, sana all. Machine operators, Major NOC Group 94, 33,150. Laborers in food, beverage, and associate products processing, NOC 9617. Ibig sabihin sa mga manufacturing ito, $29,250,000. Sa food and beverage services naman, yeah, sa mga hotel, sa mga restaurants and everything, $27,300,000. Sa may construction naman tayo, number 9, trades, helpers, and laborers. Yan, sa construction industries. Kasi booming talaga ang housing. Sabi ko nga sa Swift Current, habang dumadaan kami doon, lumalawak yung mga bahayan. Dito na lamang sa amin. Sa may gawin ng Harbor Landing and so on. Dami ng bahay. NOC 7611, $39,000. So, fish naman and seafood plant workers, fishmonger siguro kasama na dyan. NOC 9463, $27,359,000. So, ibig sabihin, ganyan kalaki yung industry pagdating sa tinatawag nating top skilled jobs dito sa Canada. Therefore, lahat ng mga ano na ito, lahat ng mga unskilled jobs na ito, hindi rin pala pipitsugin, ano? Ibig sabihin, may say. Kapag napunta ka sa mga ganito, hindi ko mo factory worker ka, regular na factory worker ka. No. Kung minsan pa nga sabi natin, mas high yung physical demand, mas high pa yung bayad. Sa totoo lang. That's true. Halimbawa na lang, transport driver, sana all, 48,000, almost 2 million. Kaya pag talagang truck drivers ka dito, medyo ehem. Ehem. Okay, and halimbawa na lang dito, ano pa yung matataas dito? This one, construction trades. Yeah, construction workers, matataas yung kanilang pasahod usually sa mga nagtatayo ng bahay, building constructions. So, yan. So, ang gagawin ngayon natin, hahanapin natin yung mga trabaho na ito sa job bank. Halimbawa, copy lang natin yan, truck driver, copy, and then pumunta tayo sa my job bank, paste lang natin dito, and then browse lang natin. So magpapakita, wow, 2,722,000 yung mga truck driver na hinahanap dito sa Canada. Hindi na natin pupuntahan yung mga details. Yan na yung assignment ninyo para kayo mismo ay makapag-explore dito sa job bank at makahanap kayo ng mga opportunities na talagang tutugma para sa inyo. No? Okay, ano pa yung mga pwede nating hanapin? Let's go back to this page. Halimbawa ay servers. Okay, ano yan? Seafood plant workers. Sabihin natin na ganyan. Copy. Tignan natin kung merong available. Copy and then paste. And then browse lang natin. So, merong 92 results. So, ibig sabihin 92 job postings. Pero kung hindi specific na ganito yung hinahanap natin, pwede naman kayo na kumbaga halimbawa, seafood plant factory worker, manufacturing. So, laruin nyo na lang. So, pero, dito pa sa trabaho nito, not bad. Marami pa rin, 92. So, ibig sabihin, marami, ano? So, hanapin nyo na lamang yung mga trabaho. Halimbawa, share your resume. So, ibig sabihin, naghahanap talaga sila. So, puntahan nyo yung mga ganitong industries. Sige, dagdagan pa natin. Isa pa, meat cutter. So, copy lang natin yan and then punta tayo dito sa may job bank and then paste lang natin. Ayun, meat cutter. And then enter lang natin. O kaya naman search. So, pwede na yun. So, meron tayong 432 results. So, hindi lang ito actually. Sabi ko nga, job bank, hindi kompleto yan. Pumunta kayo sa mga job posting sites nila at may mahahanap kayo dito. Halimbawa, Meat Cutter Retail, Monash, London, Ontario, Retail Meat Cutter, Surrey, British Columbia, Edmonton, sa may Brampton, Ontario, dito sa may Mississauga, sa may Ontario uli. Okay, and so on and so forth. BC, Alberta. Okay, so dito sa top 10 natin, I hope na makahanap kayo and I'm praying na makahanap kayo ng mga trabaho ninyo papunta dito sa Canada through this way. So, good luck and God bless sa inyong job hunting. After seeing those top 10 unskilled job works or occupations here in Canada,
I hope it will entice you enough na huwag tumigil sa pangarap natin papunta dito sa Canada. And of course, sana huwag kayong magsawa na i-drive yung sarili nyo kahit na naka 1,000 job application na kayo, nakasend na kayo ng resume nyo. Huwag kayong magsasawa kasi darating yung panahon na mapupunta rin sa atin. Kumbaga, isa-isa lang yan, di ba? Kung napanood nyo yung Squid Game. Kung napanood yung Squid Game, isa-isa lang din, di ba? Pero ito naman, isa-isa lang din in a brighter future naman. Kaya, huwag kayong magsasawa. Darating din yung para sa inyo. Darating din yung bread and butter na para sa inyo. Iuwi nyo rin yung bacon na para sa inyo, no? So, huwag magsasawa. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rod's Channel. At sabi ko nga, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe na para na sa ganun ay notified ka sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!